Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ngayong episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng pagpapahinga ng ating mga inahin. So, kailangan silang makapagpahinga sa pangingitlog. So, isang paraan po para makapagpahinga sila sa pangingitlog ay ang paglilimlim po ng ating mga inahin. So, kailangan po natin silang hayaang maglimlim mga kasabong, dahil pag ang ating inahin ay patuloy na nangingitlog, sila po ay madaling malaspag po. So ang technique po para tumaas po ang longevity ng ating mga inahin at medyo magamit natin ng matagal, ay kailangan po natin silang hayaan maglimlim. Dito meron akong inahin dito naglimlim na ito po siya, naglilimlim siya ngayon. So ang ginagawa ko po mga kasabong ay pinaglilimlim ko sila ng mga 2 linggo hanggang 3 linggo para makapagpahinga sila sa pangingitlog. Tips po pala mga kasabong, dahil ito ay na-encounter na problema ng ibang tao, kaya ng mga pamangkin ko na may hiniram silang inahin sa akin, ay patuloy raw na umiitlog ng hanggang mga 50 na ang itlog, hindi pa rin naglilimlim. Mga kasabong, ang technique po para madaling maglimlim ang inyong inahin, huwag nyo pong pakainin ng marami. I-reduce nyo po ang pagkain, ang patuka. So halimbawa, bigyan nyo lang sila ng mga 15 grams kada pagkain para maubos kaagad ang protina sa kanilang katawan at maglilimlim na sila. Dahil pag malusog ang inahin at marami pang protina sa katawan at maganda pa ang kondisyon niya, ay patuloy na mangingitlog ng ating inahin. So ganyan po ang technique mga kasabong. Ako pag gusto kong maglimlim ang aking inahin, pinapakain ko lang sila ng 15 grams sa umaga, 15 grams sa hapon. So para maubos agad ang mga nutrients na maaaring mabuo sa pag develop ng itlog. So yan po ang technique. Dahil pag sila'y malusog at marami pang protina sa katawan, ay talagang mangingitlog at mangingitlog ang ating inahin. So mayroon talagang mga inahin na kahit ganyan, may mga inahin talaga hindi marunong maglimlim, yung kahit i-reduce mo ang kanilang pagkain, hindi talaga marunong maglimlim ng mga inahin. Meron mga ganyan. Ang technique po dyan mga kasabong ay mas mabuting pawalan mo ang inyong inahin sa labas, naka-pre-rinse lang siya, at yan po ay maglilimlim po yan. Hayaan mo lang sa labas mangitlog, tapos pagka andun na sa labas, makapagpapahinga na siya sa pag-itlog, dahil maglilimlim po yan. Dahil mayroong inahin na mas gusto silang hindi sila nakakulong, kaya hindi ang iba naglilimlim. So sa ganitong paraan po mga sabong, matutulungan natin ang ating inahin na makapaglimlim. Ang technique po na ginagawa ko mga kasabong ay hindi ko lahat kinukulikta ang mga itlog. Iniiwanan ko po sila ng, tinitirahan ko po sila ng kahit isa lang. Gaya nito, may isang itlog dito sa loob. Yun, may itlog. So para maglimlim ang ating inahin. Dahil kung ating inahin ay patuloy na mangingitlog, madali po silang malaspag. Naturalisa po talaga sa inahin na dapat sila makapaglimlim, dahil kung hindi naman natin sila ikukulong at hahayaan lang natin sila sa labas, ay talagang maglilimlim po sila. So yan po ang ginagawa ko, nagtitira lang ako ng mga 1 hanggang 2 itlog lang para sila makapaglimlim. Dahil pag kinuha mo lahat ng itlog, gagaya nito, ang inahin nito, hindi talaga ito naglilimlim
kapag inubos mo ang kanyang itlog, wala siyang makikitang itlog. So dalawa po ito ngayon ang glimlim dito. Papakita ko ang isa, nandito po ang isa. Ito mga 18 days na po ito mga kasabong, ilalabas ko na ito. Medyo sira na po ang kanyang puga dito. So ilalabas ko na ito. Ito ang inahin na ito. Kahit hindi mo siya tirahan ng itlog, ay talagang naglilimlim ito. Tingnan nyo mga kasabong, wala itong itlog talaga dito sa loob. May isang itlog, wala talaga ito, pero naglilimlim siya. Kaya hinayaan ko lang siya dito para makapagpahinga. So mahusay talaga ang inahin na ito maglimlim. Hinayaan ko siya dito para makapagpahinga. Yun, 18 days na siya, pwede na natin siyang ilabas para makapagpahinga. Kung medyo maganda ang panahon ngayon, kung medyo sumikat ang araw ngayon, papaliguan ko ito kahit tubig lang, para mas madali siyang makarecover. So yan po ang ginagawa ko sa aking mga inahin. Kailangan talaga silang makapagpahinga para magamit natin sila ng mahabang panahon, dahil pag patuloy ang mangingitlog, mas madali po silang malaspag mga kasabong. Mas short po ang kanilang longevity. So mas mabuting makapagpahinga sila sa pamamagitan ng paglimlim. At tips mga kasabong, kung kayo'y may mga inahin na naglilimlim, sa oras ng pagpapakain, kailangan nyo talaga silang pakainin. May ibang inahin na hindi bumababa sa kanilang pugad. So pag ganito, pag hindi sila bumababa, kahit makakita sila ng may pagkain, ay kailangang pwersahin nyo po silang bumaba sa kanilang pugad. Yan po ang ginagawa. Kahit pa yung maitlog na mayroong laman na yung ginamit mo sa breeding, dahil minsan ako ay nagpapalimlim din na akong inahin. Halimbawa, may inahin akong naglilimlim at nagload ako sa incubator ng mga itlog. So linalagyan ko po ang inahin ng mga itlog na yung pareho ang marking mga kasabong, yung iisa lang ang nanay at tatay, para masusubaybayan ko. Dahil pag hinaghalo-halo natin ang mga itlog doon, hindi na natin malalaman kung sino ang nanay at tatay. So ang ginagawa ko, iisang marking lang po ang nilalagay ko po mga kasabong. At kahit mayroon pang mark yun mga kasabong, may marka ang mga itlog, ako binalagyan ko ng mga numbers lang ang ginagamit ko sa aking mga itlog. Minsan pag nilalagay mo doon iba-iba ang marka ng itlog, ang kanilang marking, minsan nabubura po ang marking ng itlog, dahil sa inahin minsan pinaghahalo-halo yan ng inahin at medyo naaapakan ng inahin, at minsan medyo nababasa ang paa ng ating inahin dahil pag inom niya ng tubig, medyo nabubura ang marka. So yan po ang nakita ko. So iisang marking lang po linalagay ko sa aking inahin, at pagka-hatch ng inahin yun, kasabay ng pag-hatch sa incubator, so alam ko kung anong marking ang inilagay ko dito. So matitrace ko kung ano ang dapat kong ilagay na marking sa aking mga sisiw na hinhatch. Yan po ang technique na ginagamit ko mga kasabong. So ito, ilalabas na natin ito dahil 18 days na po ito. Ito naglilimlim. So ito, kahit 18 days na ito, ang inahin na ito, hindi po siya pumayat mga kasabong. Kung titingnan nyo, kahit 18 days na ito naglimlim, mapulang mapula pa rin ang kanyang mata, ang kanyang mukha, malusog pa rin siya kahit 18 days na siya dito naglimlim. So ang ginagawa ko mga kasabong, ito, ang inahin na ito, pinapakain ko po siya ng dahon ng malunggay.
yung dahon ng malunggay, kumukuha ako ng dahon ng malunggay, tapos binibilog ko po yung dahon ng malunggay ang dalawa kong kamay, tapos isusubo ko dito. Kaya malusog na malusog lahat ng mga inahin ko po dito mga kasabong. Dahil walang damo dito sa loob ng breeding pen, binibigyan ko po silang ng dahon ng malunggay. Kumukuha pa ko, maraming malunggay dito sa aming, dahil ang aking breeding pen ay nasa tabi lang ng aming bahay. Wala naman akong mga inahin na nilalagay doon sa farm, dito lang sa bahay. So nangunguha po ako ng mga dahon ng malunggay at nilalagyan ko ang kanilang breeding pen para makain nila, meron silang makain. Ito dahil naglimlim na ito, kapag limlim na ito ng 18 days, ilalagay ko muna ito sa cord mga kasabong. Dito tatalian natin muna. Ito na siya ngayon sa cord mga kasabong. Wala po tayong cameraman. So nilagay ko lang sa cord para huminto na siya sa paglilimlim, dahil sapat na po yung mga 18 days na paglilimlim. Hanggang ngayon mga kasabong malusog pa rin siya, dahil pinipersa ko talaga siya sa bawat pagpapakain, ay pinabababa ko siya sa kanyang pugad. So kaya nanatili siyang malusog. Noon nga nagbreeding ako noon, nung wala pa akong incubator, yung mga inahin ko pinapalimlim ko lang sila. Yung nasubukan ko pa ngang habang naglilimlim aking mga inahin ay tinuturukan ko sila ng D-complex para hindi talaga sila pumayat. At effective po yun mga kasabong. Huwag nyo pong hayaan ng yung inahin na, may mga inahin kasi na hindi talaga gaanong bumababa sa kanilang pugad, kaya sila pumapayat. So para hindi sila pumayat mga kasabong, pwersahin nyo talaga silang bumaba at pakainin at makainom sila ng tubig, dahil masisira ang ating inahin pag hindi nyo hahayaan nyo lang silang nasa pugad sa oras ng pagpapakain, tapos iiwanan nyo lang ang pagkain doon. Pag napasok ang ating breeding pen ng mga kunting daga, kakainin po ang pagkain, hindi makakain ang ating inahin. Yan po ang aking tip sa inyo mga kasabong, tungkol sa pagpapahinga ng ating mga inahin. So mahalaga po talaga ito na gawin natin. Yan po ang advantage ng inahin na mayroong pugad po yung nasa breeding pen, kumpara sa inahin na nasa battery cage lang. Dito may mga battery cage ako dito. Iba pag nasa battery cages po, mga inahin natin, hindi po sila makakapaglimlim. Di kagaya nitong nasa loob ng breeding pen at mayroong pugad, magkapaglilimlim po sila mga kasabong. So bago po tayo magtapos mga kasabong, magsa-shoutout nga pala ako sa mga nag-comment sa aking YouTube channel. Kay Macau Mapa Enriquez, Alindas Harvey Amaya, shoutout sa iyo. RJ Palermo Sr., Nicolo Kabatingan, shoutout sa iyo. Roger Vicente, Neil Hakaban, Nelson Kuntaoy, Ernesto Enriquez Jr., Jerry
Gitil, Mark Nacario, Bano Gisan, Richard Larky, Cristito Dicina, Rachel Orosabia, Richard Cartalya, at shout out din pala sa aking mga kaibigan, yung best friend ko nung high school, parang magkapatid na kami nito, si Marcelo Disales. Brad, shout out sa iyo Brad, long time no see. Ingat ka dyan sa Davao. Kay Dondon Garcia, kay Conrad Dariosa ng Quebec, Canada, kay Julius Panuncialman ng Cordoba, Eugene De La Torre, may-ari ng Tower Game Farm, sa kaibigan kong si Junjun Dublan ng British Columbia, Canada, kay Migo Otik Ornopia ng Golden Idol Game Farm, kay Bernabe Noel Campo Jr. na may-ari ng Amber Tree Game Farm, isa sa mga pinsan po ni Rosco Noel, sa kaibigan ko kay paring Noel na British Columbia, Canada, na pinsan din ni Rosco Noel, at sa kanyang kapatid na si Danny Noel. Shout out sa iyo. At shout out din sa ating idol na may-ari ng Golden Gladiator Game Farm, na siyang pinagkukunan natin ng ating breeding materials, kay Rosco Noel. Mabuhay po kayo. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong, at dito po tayo magtatapos. Sana'y nakapagbigay ito sa inyo ng konting kaalaman at aking konting tips tungkol sa pagkahalagahan ng pagpapahinga ng ating mga inahin sa pagpapangitlog. Hanggang dito na lang muna tayo, hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga baguhan pa lang na punta sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin at paki-like at paki-share ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mabuhay po kayong lahat mga kasabong.